Good morning po. Gising po ba? Alam niyo po, napapansin ko, no, kung kailan message niya, siya tayo inaantok. Kaya gano'n, no? Kung kailan wala akong dalang payong, tsaka umuulan. Tama ba? Mga baliktad ko na senaryo ng ating buhay. Tama ba? No, kung kailan wala kang pera, tsaka maraming pinaba. Yan. Pero dalangin ko po, pagtagumpayan po natin yung mga kailangan na yun at makafocus po tayo sa salita ng Diyos. Kasi salamat sa Diyos at nandito po tayo lahat. Hindi niyo po alam kung ano pinagdaanan ng isa't isa ngayong linggo. Tama po ba? Pero salamat po sa Diyos kasi nandito po tayo lahat. Kaya sabihin mo sa katibi mo, salamat sa Diyos nandito pa. Salamat sa Diyos sa Tama, no? Alam niyo po nung nakaraang linggo, ngayong week, no? Isang linggo lang po akong hilo. Kaya kung nakikita niyo ako, kala nila hindi ako nahilo, pero nahihilo po ako na minsan, ano nga yung ginagawa ko, ano nga yung sinasabi nila. Minsan wala rin ako sa aking isip, pero salamat sa Diyos kasi nakatayo po tayo dito sa harapan dahil sa Kanyang kabutihan at awa. Tayo po ay magsimula sa panalangin, tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa aming buhay. Ano man pong sitwasyon na pinagdaanan namin ngayong linggo, maraming salamat po na kaya kami ay nandito dahil iningatan niyo po kami, ginabayan niyo po kami, at dahil patuloy niyo po kaming minamahal sa kabila po ng aming kahinaan at mga pagkukulang, Panginoon. Panginoon, ang araw na ito ay hindi tungkol sa amin, kundi tungkol sa inyo. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng pananampalataya, tanggapin ang iyong katotohanan at ang inyong mga salita. O banal na Espiritu, kayo po ang aming guro. Ituloy niyo po sa amin ang katotohanan at tunay na magkaroon po kami ng kalayaan sa katotohanan mo, Panginoon. Purihin ka nawa sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Ang pinakamahirap po, pag-yuko, no? Kasi nakakahibulan lang yung mukha. Pero salamat po sa Diyos, nandito po tayo lahat. So kung nanonood po kayo ng balita ngayong nagdaang linggo, ano po yung headline ba? Ano yung headline po ng mga balita? Alam po niya yan, yung gera po sa Iran at US. May mga nag-aalala pa nga baka umabot daw sa atin, no? Yung pagsabog ng gera. Kaya sa mga ganito pong sitwasyon, nag-iisip po yung mga tao. Ano pong karaniwang iniisip nila? Siguro, malapit na darating si Jesus. Kaya ano po yung mga sinasabi nila? Are these the signs of the end? Ito na ba ang senyales ng katapusan? Sabi nga po ng isang post, ang dami ng senyales na darating si Jesus. Pero yung senyales na mag-asawa ka, wala pa. No? Natawa lang po ako dun sa post. No? Pero sa katotohanan, ito nga ba ay senyales ng pagdating ni Jesus? Naalala niyo po na nakaraang Sunday, ito po yung tinuro sa atin ni Pastor sa Mateo chapter 24. Anong title ng message ng nakaraang Sunday? Watch, no? Ibig sabihin po ng watch. Hindi manood po tayo ng balita at mag-alala po tayo na kung darating na ba talaga si Jesus. Ibig sabihin, watch our hearts, no? Tayo ba ay handa sa kanyang muling pagbabalik. Kaya bilang isang iglesia, ang tanong po natin na mas mahalaga ay hindi ito na ba ang senyales ng kanyang pagdating, kundi isang tanong po na sinasagot po ng aklat ni Juan na ating pong pag-aaralan ngayon. Ano pong dapat nating tinatanong? Are we truly His disciples? Tunay ba tayong kanyang mga alagad? Tanungin mo nga yung sarili mo, totoo ba akong alagad ni Jesus? Am I truly Jesus' disciple? Sa aklat po ng 1, chapter 8, sa verse 30, makabasa po natin doon. Sabi doon, maraming nakarinig nito at naniwala sa Kanya. Sa John chapter 8, nung pinahayag ni Jesus sa mga tao kung sino siya, sabi niya, ano po yung ating pangalan ng church? I am the light of the world. No? Before that, sinabi niya rin, ako ang living waters. No? Ako ang tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. At yung mga religious leaders po, hindi po nila
tinatanggap yung sinasabi ni Jesus. Nire-reject nila yung tinuturo ni Jesus sa kanila. Kasi ano pong ginagawa ni Jesus? Ine-expose po ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Na mali po ang kanilang ginagawa. O kaya kung babasahin niyo po yung aklat ni Juan, isang mapapansin po ninyo doon, yung mga religious leaders, patindi po ng patindi ang kanilang poot kay Jesus. Magsimula lang, mulang pagaling siya ng Sabat, hanggang tinuturo na ni Jesus ang katatapanan, hanggang dumating po yung poot nila na ipako po nila si Jesus sa krus at siya ay mamatay. Ganun pa man, meron pa rin pong mga tao naniniwala kay Jesus. Halimbawa, sabi po doon, marami po ang naniwala sa Kanya. So, umpisa, siguro ma-encourage tayo, uy, buti na lang, meron pa rin mga naniwala kay Jesus. Pero, hindi po kuminto si Jesus doon. Kasi nais po itulong sa kanila ni Jesus na hindi po lahat na nagsasabing naniniwala ay mga alagad ni Jesus. Ganun din po yung sabihin natin sa ating mga sarili. Hindi lahat na nagsasabing naniniwala sila kay Jesus ay tunay na kanyang mga alagad. Kaya ang challenge po ni Jesus sa atin ngayong umaga, ito rin yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi doon, basahin po nga ninyo, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Sino dito favorite ang test? Wala kayo natin ng test, pero ngayong umaga, anong sabi ng Diyos? Test yourselves. Are we truly Jesus Christ disciples? Tatlong bagay po yung ituturo ng ating mensahe. Una, basahin po natin yung verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Sino po yung mga naniniwala sa Kanya? Mga Hudyo. Ang sabi ni Jesus sa kanila, number 1, true disciples continue in the word of Christ or in Christ's word. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are truly my disciples. Isa pong mark ng pagiging tunay ng mga alagad ay ang nagpapatuloy po sa salita ng Diyos. Yung word po na hold sa Hebrew daw po ay meno, na ang ibig sabihin ay to remain, to abide, and to stay. Ang mga tunay na alagad ni Jesus, ang mga taong nananatili, nagtsatsaga, nagpapatuloy mamuhay sa ilalim ng otoridad ng mga salita ni Jesus Kristo. Ano po yung word? Remain, abide, and stay. Sa katunayan, sa chapter 15, ginamit ulit ni Jesus ang salitang ito sa illustration po ng branch and vine. Sabi po doon, memory verse po natin dito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Pero sa ating memory verse, ano po yung version? Remain in me. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang isa pong sanga na hindi nakakonekta sa puno, siguro mga ilang araw mabubuhay pa. Pero, sa katagalan ng panahon, ito rin ay malalan. Ganon din po ang isang taong nagsasabing naniniwala sila kay Jesus. Sa una, mag-a-attend ng church, sa una, makikinig ng salita ng Diyos, pero kung hindi po sila tunay na mananatili sa salita ng Diyos, ano pong mangyayari?
mawawala po sila. Mamamatay po ang kanilang spiritual na pamuhay. Matutuyo din po. At nasa na sila? Wala na po sila, no? Kasi hindi po sila nanatili sa salita ng Diyos. True disciples remain connected to Christ sa mamamagitan po ng kanyang salita. Kasi nakasalalay po doon yung kanilang buhay. Hindi po tayo mabubuhay kung hindi po tayo nakakonekta sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano po ba yung salita? What is the Word of God? What is the Word of Christ? Ito ang Biblia. Tama ba? Biblia ba yan? Okay, gising pa ba kayo? Biblia, no? Kaya po, nakakapagtaka, sabi ni Jesus, ang mga tunay na mga alagad ko ay ang mga tao na nananatili sa aking mga salita. Many of us call ourselves Christians. Marami po tayong sa ating tinatawag natin ng ating sarili, pero hindi po tayo nagbubukas ng Biblia. Lumipas yung isang linggo na hindi po tayo nagbasa ng kanyang mga salita. Sa katunayan, mas pinakikinggan pa natin, ano kaya sinabi ng artista? Ano kaya nung sinabi ng sikat na personalidad? Ano kaya sinasabi ng aking kultura? Ano kaya sinasabi ng aking tradisyon? Ano kaya sinasabi ng social media? Kaysa po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang totoong alagad, ang totoong Kristiyano, hindi lang po mayroong Bible. Ang totoong Kristiyano po ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Kasi sabi po niya sa chapter 15, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa akin. Sinabi rin ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Siyempre, ibig sabihin, susundin natin ang Diyos, pero sa katunayan, hindi po natin perfectong nasusunod ang salita ng Diyos. Kasi nagsastruggle pa rin po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po yung Biblia. Kasi yan po yung nagtuturo sa atin ng kalagayan ng ating puso. Ang Biblia daw parang salamin. Meron po kayo salamin sa bahay? Kapag nakatingin po kayo sa inyong salamin, makikita nyo yung itsura ninyo. Ganun din po, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, pinapaalam ni Jesus o ng Diyos ang kalagayan ng ating puso. Kung tayo na ay may kasalanan, sasabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia upang tayo humingi ng tawad at muling sumunod sa Diyos. Hindi ibig sabihin tayo ay perfectong nakakasunod sa salita ng Diyos. Kundi nagpapasakop po tayo sa authority ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang dami ng paraan ma-access yung Biblia. Sino may cellphone? Lahat may cellphone. Sino may Bible sa cellphone? Meron din po kayong Bible sa cellphone. At syempre, importante po, meron tayong sarili Biblia. At ang Light of Life Church, meron din tayong program para sa ating Bible reading. Kaya ano po yung gagawin natin? Test yourselves. Ano po yung question? Does the Word of God have authority over my life? May sinasabi ba or may control ba yung salita ng Diyos sa aking buhay? Kapag nag-decision ba ako, nakaka-influensya ba sa akin ang salita ng Diyos? Ako ba ay nagbabasa ng Biblia araw? Kapag tinatama ba ako ng salita ng Diyos, sumusunod pa ako sa salita ng Diyos? Ano po? Anong sagot niyo po sa text number 1? X or check, no? So, siyempre, meron po tayong tatlong check. Kung hindi po tayo pa sumusunod sa salita ng Diyos, bakit po tayo tinitest ng Diyos ngayon? Para magbago po ang ating puso at simulan po natin buksan ang ating Biblia at hanapin po ang kanyang katotohanan. Alam niyo po, nagpapasalamat ako kasi napunta ako sa church na merong pag-e-encourage sa pagbabasa ng Biblia. At natutuwa ako kasi ilan po sa atin ang nagbabasa rin ng Biblia. Pero gusto rin pong ituro sa atin ng Diyos na
na ang simpleng pagbabasa ng Biblia ay hindi nagsasabing tayo na ay mga tunay na mga alagad ni Kristo. Hindi pag nagbabasa ka ng Biblia, okay, check na ako, no? Kasi si Jesus, sino yung mga naniwala sa kanya? Sino yung kausap niya? Mga Hudyo. Alam niyo yung mga Hudyo, ang dami po nilang alam tungkol sa salita ng Diyos. Tungkol sa Biblia. Lumalaki sila, no? Kinakabisado po nila yung salita ng Diyos. Meron silang disiplina. Alam po nila yung tradisyon kung paano sila sasamba sa Diyos. Kaya lang, nung dumating si Jesus ay hindi nila nakilala si Jesus. Kasi ang katotohanan, yung totoong alagad ng Diyos ay hindi lang nakakarinig ng katotohanan, kundi binabago ng katotohanan na kanilang narinig. Kaya ano po yung number 2? True disciples are freed from sins, slavery. Ang pinalaya po sa pagkaalipin sa kasalanan. Alam niyo po yung mga Hudyo, kung sinabi ito ng Jesus, no? Sabi ng mga Hudyo, alam mo nga kami ni Abraham, paano kami naging mga alipin. Pero ano po ang naisabihin sa kanila ni Jesus? Sa katunayan, naging alipin sila, di ba? Sinakop sila ng Babylon, na mali din po yung kanilang sinabi. Pero anong naisabihin sa kanila ni Jesus? Basahin po ninyo yung verse 30, basahin po natin 32 to 34. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi pa kami ang alipin ni naman. Paano mo sasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit ang tinutukoy ni Jesus na pagkaalipin ay pagkaalipin sa kasalanan. Sabi sa English, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Halimbawa po na tayo, sabi natin, hindi, okay lang yan. Kaya kong i-control ang aking sarili. So, itatry kung ano ba yung usong ano ngayon? Scatter? Alam niyo ba yan? Hindi ko yung tinatry eh. No? Sige, itatry ko lang isang beses. Kaya ko namang kontrolin yung aking sarili. Narinig niyo na ba yan? Hanggang isang beses lang, dalawang beses lang, tatlong beses lang, hanggang hindi na nila kayang bigilin ang kanilang sarili. Ganun din sa pag-inom. Tama ba? Hindi, konti lang. Kaya ko namang kontrolin yung aking sarili. Pero ano nangyari? Hindi lang at hindi na nila nakontrol ang kanilang sarili at bumabalik po sila sa kanilang mga maling gawain. Ang kalayaan po ba ay kalayaang gawin ang kahit anong pwede natin gawin? Hindi ito tunay na kalayaan. At kung minsan, yung struggle natin, hindi siya katulad ng mga sugal or mga bisyo, no? Minsan, halimbawa, sinasabi mo sa iyong sarili, pinatawad ko na sila. Napatawad ko na siya. Pero, maisip mo na naman yung ginawa niya sa iyo, naisip mo na naman yung nakaraan, bumabalik na naman po sa atin ang ating galit, ang ating resentment. At minsan naman po, sabi mo sa iyong sarili, hindi, okay lang akong matuto, tanggap ko kung itatama ako. Pero once na itama ka na po ng ibang tao, na-offend ka na, nagagalit ka na. Kasi ang katunayan, akala mo, kontrolado mo ang iyong sarili, pero, anong nangyayari? Meron pa po palang may control sa ating buhay. At ano yun? Ang kasalanan. Kasi sabi ni Jesus, everyone who sin is a slave to sin. Ang totoong kalayaan ay ang pagbuhi ni Kristo ang ating puso. Ang totoong kalayaan ay yung tanggalin yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Hindi po tayo tunay na nagiging malaya pag tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay na kasalanan. Sinasabi lang natin na kontrolado natin, pero ang totoo, hindi. Tayo ay alipin na kasalanan. Kaya ano sabi niya sa verse 32? Then, you will know the truth,
set you free. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po yung katotohanan? Ito po ba yung ating iniisip? Kung ano ang iniisip ko, yun ang totoo. Yun po ba yung aking nararamdaman? Kung ano ang nararamdaman ko, yun ang totoo. Ito po ba hindi? Dahil ang katotohanan ay ang katotohanan po ng mabuting balita. Ang katotohanan tungkol sino si Jesus, sino tayo bilang makasalanan, at anong ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Sa katunayan, sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. Si Jesus po mismo ang katotohanan. Ay po ay alipin ng ating mga kasalanan, ngunit pinalaya tayo ni Jesus nung siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan na siya ay muling nabuhay. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tayo ay ginawa niyang mga bagong nilalang. Kung tunay po tayong sumasampalataya kay Jesus, pinalaya na po tayo sa ating mga kasalanan. Tatlong bagay po yung mangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, to know the truth is to know Jesus Christ. Ibig sabihin, tunay na sumasampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Unang bagay po na mangyayari sa atin kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, the guilt of sin is removed. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Inalis po ng Diyos yung curse ng sin sa ating buhay nung tayo ay sumampalataya Panginoong Jesus. There is now no condemnation. Wala na pong mag-aalipin sa atin dahil po pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Tama po ba? Pangalawang bagay, the power of sin is broken. Sabi po ng Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Sabi po sa ESV, but sin shall have no dominion over you. Basahin niyo nga po sa Tagalog. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi na po tayo yung mga taong pinaghaharian ng ating mga kasalanan. Yung tunay na sumasampalataya kay Jesus, hindi ibig sabihin, perfecto po natin na susunod ang salita ng Diyos. Ang katunayan, ano pong pinagkaiba? Noong una, tayo ay kontrolado ng kasalanan, ngunit ngayong sumampalataya tayo kay Jesus, si Kristo na po, yun ang kukontrol sa ating buhay, at ang kasalanan ngayon ay atin ang kaaway, atin ang pinaglalabanan, at ating pinagtatagumpayan. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan na meron tayo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Diyos. Pagtatagumpayan natin ang mga kasalanan, kasi sabi niya, hindi na to ang naghahari sa ating buhay, kundi ang kagandahang loob ni Kristo. Kung tunay tayong kumilala kay Kristo, you are now not condemned, no? Pinalaya na tayo, pinatawad na tayo. Pangalawa, hindi na kasalanan na naghahari sa ating buhay, kundi ang Diyos, ang Espiritu Santo. At pangatlong bagay, third, a new life begins under Christ's Lordship. Sabi po sa 2 Corinthians 5:15, basahin po natin sa English at Tagalog. And He died for all, that those who live shall no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Nakita niyo po yung
ginawa ni Jesus nung tayo ay sumampalataya. Pinatawad tayo at pinalaya sa ating mga kasalanan at binigyan po tayo ng panibagong buhay. At yung buhay na yun ay hindi na nabubuhay para sa ating sarili, kundi buhay para sa Diyos. At ito po ang totoong freedom. Ito po yung totoong kalayaan na mabuhay tayo sa paghahari ng Diyos at hindi na tayo kontrolado ng ating mga kasalanan. True freedom comes when Christ breaks sin's rule over our heart, no? Over our life. Ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag tinalo o sinira ni Kristo ang paghahari sa kasalanan ng ating puso. Ang totoong mga alagad ay hindi na alipin ng kasalanan dahil pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Naunawaan niyo po ba? We are not only pinanghahawakan yung katotohanan, but we are transformed by the truth. True disciples, hindi lang narinig yung katotohanan, kundi binabago yung katotohanan, inaalis yung ating kasalanan, at pinapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Naunawaan niyo po ba? Kaya tingnan po ninyo ang inyong sarili. Tunay po ba tayong pinalaya ni Kristo sa ating kasalanan? Jesus says, those who continue in His Word will know the truth, and the truth will set them free. Papalayain po tayo ng katotohanan. Am I living in the freedom that the Lord Jesus Christ gave? Nabubuhay ba ako sa kalayaang ibinigay na sa akin ni Kristo? O ako ba ay nagpapatuloy sa aking buhay na makasalanan? Na-test nyo na po? Check or next? O natandaan natin, hindi ibig sabihin perfecto na tayo mga Kristiyano, kundi nagpapasakot po tayo sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Naunawaan po ninyo? At pangatlo, huli na po ito. Sabi ng Diyos, ano po yung unang disciple? True disciple, remain in Christ's words. True disciples are freed from the slavery of sin. At sabi po ng verse 35 to 36, true disciples belong to God's family. Kasi ano pong sabi niya sa verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Sabi po doon, now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Kasi po sa kultura po nila, no, karaniwan, meron po silang mga slave o mga alipin. Pero ngayon, mayayaman na lang po yung meron. Ganun, yung mga alipin po nila ay pwedeng manatili sa kanilang tahanan, mabuhay kasama nila. Pero kailanman, hindi po sila magiging bahagi ng pamilya. Kailanman, hindi po sila magkakaroon ng pamana. Kasi hindi sila mga anak. Sa halip, sila ay mga alipin. Pero ang isang anak, sabi dito, a son belongs to it forever. Ang isang anak ay kabilang sa pamilya. Ang isang anak ay mananatili sa tahanan magpakailanman. Ang isang anak ay mayroong future, mayroong inheritance, mayroon siyang mama natin. Ang sinuturo po sa atin ni Jesus, yung freedom po na binibigay niya ay hindi lang freedom para sa ating mga kasalanan. Kasi ano po sabi niya sa verse 36, when the Son set us free, nung pinalaya tayo ni Kristo, hindi na lang tayo pinalaya, kundi tayo ay ginawa niyang mga anak. Kabilang sa kanyang pamilya. Sabi ng mga Hudyo sa verse 33, mga anak nga kami ni Abraham. Paano masasabing kami ay iniisip po nila yung pagiging anak ni Abraham ay ibig sabihin
sabihin pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pero ano sabi sa kanila ni Jesus ng verse 44? You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Dahil yung mga Hudyo, ano kung gusto nilang gawin kay Jesus? Patayin si Jesus dahil hindi niya sila tinatanggap bilang mula sa Diyos. Ano pong sinasabi ni Jesus sa kanila? Na sinasabing naniniwala sa kanya, di ba? Verse 30, maraming naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, yung kanilang lahi ay hindi pag-determine ng kanilang spiritual family. Ang kanilang lahi ang hindi nagtatakda ng kanilang spiritual na pamilya. Kahit sabihin pa nilang sila ay mula sa lahi ni Abraham. Dahil ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay nakabase po sa ating pananampalataya sa kanyang mga salita. Kaya may ilan daw pong pamilya mayroon? Dalawa. Pamilya ng Diyos at pamilya ng Diablo o kaaway. Naalala na yung tinuro ni Jesus? Ilang pong nation? 2 nation. Ilang pong kingdom? 2 kingdom. Ilang family? 2 family. Na-remind lang po ako nung habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya patuloy pong tinuturo sa atin, sa ating simbahan, the greatest blessing is to belong to God's nation. Yun yung tinuturo sa atin ni Pastor, no? To be, the greatest blessing is to be part of God's family. Isipin niyo, hindi lang tayo pinalala, kundi ginawa po tayo mga anak. Kasi sabi ni Pablo sa Galatians 3:7, pwede niyo pang sabihin, understand then those who have faith are children of Abraham. Kung ngayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Hindi po tayo napapabilang sa pamilya ng Diyos dahil sa ating lahi, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang tunay na mga alagad ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos, pinapalaya sa kasalanan at nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kasi sabi sa 1 John 1:12, yet to all who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Isipin niyo, ang mga alipin ay pinalaya. Ang mga alipin ay naging anak. Ang mga alipin ay naging anak. Si Jesus lamang po kung may kayang gumawa noon. Ang palayain tayo sa kasalanan at gawin tayong bahagi ng pamilya ng Diyos. At kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, tayo na ay bahagi ng pamilya ng Diyos. At meron tayo yung wala sa mundo. Alam niyo po kung ano yun? Meron po tayong eternal security. Sabi niyo nga, eternal security. Na kahit ano man pong nangyayari sa mundo natin ngayon, ngayon po ang daming kera, ang daming kaguluhan. Dahil tayo na ay bahagi ng pamilya ng Diyos, hindi po tayo natatakot. Sa halip, meron po tayong kapayapaan sa Kanya. Meron tayong pag-asa sa Kanya. Kasi tayo ay bahagi na ng Kanyang pamilya. Kasi hindi ka na alipin. Ikaw na ay anak ng Diyos. No? Malaya ka na at ikaw na ay iniingatan ng Diyos na bakainan man. Kaya, test yourself. Sabi dito, test my life, show that I belong to the family of God. Ang totoong mga alagad, hindi lang ibig sabihin nag-a-attend ng church linggo-linggo, kundi yung mga taong tunay na pinalaya sa kanilang mga kasalanan at nabubuhay bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga taong
sumusunod sa salita ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Ano kung ilan po na check niyo? Isa, dalawa, tatlo, or lahat? Ang dalangin po natin, lahat. Sabihin natin sa ating sarili na tayo ay tunay na mga alagad ni Jesus. Bakit po? Kasi darating si Jesus. Darating siyang muli. At anong inaalala ng mga tao sa mundo? Darating na ba siya? Kailan ba siya darating? Pero hindi ko nila inaalala, ako ba ay tunay na kanyang mga alagad? Hindi po manood ng balita, kundi tingnan po natin ang ating puso. Salamat po sa Diyos kasi ngayong araw, tinulungan tayo ng Diyos to examine our hearts. Ako ba ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos? Ako ba ay nagbabasa ng Biblia? Yung Biblia ba, may authority ba siya sa aking buhay? Ako ba ay tunay na malaya na sa aking mga kasalanan? At ang aking buhay ba ay nagpapakita na ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos? Siguro sinagot natin ngayon yung tanong, pero sa muling pagbabalik ni Jesus, marireveal po kung anong tunay na kalalagayan ng ating mga puso. Sa mga taong may tunay na pananampalataya kay Jesus, yun po ay araw ng kagalakan. Dahil makakasama na natin ang Ama magpakailanman. Pero sa mga taong nag-aalinlangan pa rin sa kanilang pagsunod sa Diyos, ito po ay araw ng kanyang pagbubukan. Kaya ngayon po, iniimbitahan ka ng Diyos na buksan mo ang iyong puso at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Panghawakan mo ang kanyang mga salita at paghaliin sa iyong buhay. Sino po ang mga tunay na mga alagad? Ang nananatili sa salita ng Diyos, ang pinalaya sa kanilang mga kasalanan at nabubuhay bilang mga anak ng Diyos. At ito pong kalayaan at yung pinakadakilang biyaya na ating matatanggap sa ating buhay. Ito po yung buhay na tunay na mga alagad. Nagtitiwala kay Jesus, sumusunod sa kanyang mga utos at namumuhay sa kalayaan na kanyang ibinigay. Amen po ba? Okay, salamat na po ba kayo sa katotohanan ng salita ng Diyos? Anong pangako po ng Diyos sa atin? Sabi sa verse 36, kung ang anak ang nagpalaya sa inyo kayo ay magiging nayo. If the Son sets you free, you are free indeed. Pasalamatan po natin ang Diyos dahil tayo ay pinagawa niyang tunay niyang mga alagad. Tayo po ay magpapos sa panalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon that we can examine our hearts, that we can check ourselves. Kung kami po ba ay namumuhay ayon sa iyong mga salita ng may pananampalataya. Panginoon, hindi po lahat ng naniniwala ay iyong tunay na mga alagad. Sinabi mo, kung kayo ay magpapatuloy sa aking mga salita, kayo ay tunay na mga alagad ko. Dalangin ko po, Panginoon, na gawin mo ang bawat miyembro ng aming simbahan na maging tunay na mga alagad mo. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng authority yung salita mo sa buhay namin, sa bawat desisyon na gagawin namin, sa bawat aksyon na gagawin namin, Panginoon. Mag-submit po kami sa katotohanan ng Biblia ng iyong mga salita. Dalangin po namin na hindi na po maghari ang kasalanan sa aming buhay. Sa halip, Panginoon, paghaliin namin ang iyong Espiritu Santo at pagtagumpayan namin, Panginoon, lahat ng aming kahinaan at pagkukulang, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, na ginawa mo kaming mga tunay na mga anak mo. Maraming salamat po na ngayon meron na po kaming eternal security at meron kaming pag-asa na sa iyong muling pagbabalik, makakasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay tunay na kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. O banal na
Espiritu. Maraming salamat po sa iyong pagkilos sa aming buhay at sa oras na ito. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.